Hello, good morning. Today, gagawa po tayo ng Jada Microbial Solution para sa ating garden or yung JMS na tawagin for short. And bakit nga po ba natin ina-advocate yung organic gardening or yung natural gardening? Well, unang-una, nakakatulong po tayo sa environment. And pangalawa, nakakasigurado po tayo dun sa mga gulay or prutas na ating kakainin na wala pong mga pesticide, insecticide, or hindi po siya talaga bugbog sa mga synthetic na fertilizer. So, ano nga po ba yung kagandahan ng paggamit ng JMS sa ating garden? So, unang-una, well, nakakapag-suppress po sila ng mga specific pathogens na nagiging cause din po ng mga sakit-sakit ng ating mga halaman. And then, pangalawa, nakakapag-moderate po sila ng soil temperature. And yung pinaka-importante yung pangatlo. Well, lahat sila importante. Pero yung pangatlo kasi, di ba, usually ang sinasabi natin, kulang sa nutrient yung ating mga halaman. So, kapag ginamitan nyo po ng JMS, mas magiging mataas po yung diversity ng mga nutrient na magiging available po sa ating mga halaman para sa kanilang wastong paglaki. And then, bakit natin gustong i-push tong JMS? Well, ito po ay very cost-effective. As in, mura-mura lang po yung mga ingredients na kailangan natin para makagawa po tayo ng JMS. So, unang-una pong ingredient ay yung patatas or yung potato. Kung wala pong patatas, ay pwede po kayong gumamit ng kamote. So, sweet potato is also okay and it will work as long as ito po ay source ng carbohydrates para doon sa ating mga microorganisms. Pangalawa po is yung ating rock salt or yung sea salt. Yan. So, huwag po tayong gagamit ng iodized salt para sa ating JMS. And then, thirdly, we need water. So, anong tubig nga po ba yung kailangan natin para dun sa ating JMS? Well, dahil umulan na, pwede po kayong mag-gather ng rainwater, right? So, best po yung rainwater. Yung sa amin kasi deep well siya. So, okay din po siyang gamitin. Pero kung gagamit po kayo ng water sa gripo, yung nawasa yung galing doon sa ating local government, basta gawin nyo na lang po siya ng at least, I think 48 hours is better. Kasi, I've watched this video before na 24 hours lang yung pinasingaw. And then, hindi daw po naging successful yung kanyang paggawa ng JMS. And it's because chlorinated po yung tubig. And alam naman po natin na kapag chlorinated yung water, napapatay po niya yung mga microorganisms. So, it is designed to actually kill yung mga bacteria and microorganisms na present dun sa water. So, dapat po talaga pasingawin natin siya. Or, yun nga po, best if there's rainwater or yung deep well. So, ayan, gagamit tayo ng water from our deep well. And, yung pinaka-importante na ating ingredients is yung leaf mold. Saan po ba tayo kukuha noon? Ano po ba yung meron doon? Bakit po natin siya kailangan? So, actually, nandun po yung mga microorganism na i-culture natin. So, yun po yung mga pakakainin natin ng patatas. Saan ba makakakita nito? Pwede po kayong pumunta doon sa, kung mayroon pong mga gubat doon sa inyo, punta po kayo doon sa ilalim ng pinaka-oldest na forest or yung puno doon, or yung alam nyo pong hindi na halughog, ganyan. So, linisin nyo lang po yung top area. And then, doon sa ilalim po, nun, kuha po kayo ng soil. So, 2 dakot ng soil is enough para doon sa ating gagawin. And then, since sa akin, maswerte ako kasi meron kami dito ang puno ng kawayan, marami. And then, hindi talaga siya nalilinis for like years. Like a lot. Like ilang taon na hindi siya nagagalaw. So, doon ako kukuha ng leaf mold mamaya. And yun yung gagamitin ko. And then, i-take advantage po natin yung ating temperature ngayon kasi sobrang init, right? And, alam naman natin na mas mabilis pong mag-multiply yung mga microorganism kapag mainit yung panahon. So, yung nasa tubig sila, diba? So, they're in water, so malamig, wet, and then mainit. So, ang tendency is mag-multiply po sila ng mas mabilis. But if you put them siguro under the shade,
it will take more time para makapag-multiply yung ating mga microorganisms. So, I've seen videos na it takes them 3 days para magamit yung microbial solution. But I've seen one of the videos too na 24 hours lang ay nakapag-culture na siya ng magandang JMS and then ginamit niya na agad siya sa kanilang garden. So, abangan niyo po yung mga simpleng step. So, papakuluan po muna natin yung ating patatas. Yan, gumamit ako ng 2 patatas para dun sa ating gagawing JMS. Siguro mga 20 minutes. So, let's see if maboboard na siya in 20 minutes. And, ayan, if, sabi ko nga kung wala kayong patatas, you can use sweet potato. Ayan, yung next step natin is, ako kasi I prefer na ginagamitan siya nito. Yung, let's say, blender or food processor para po mas maging durog yung mga patatas. So, kung wala naman po kayong food processor, you can use, let's say, yung mga tela, and then, or medyas, yung malinis na medyas. So, ilalagay nyo lang po yung kamote doon or yung patatas, and then, kapag ilalagay nyo na siya doon sa water, pipiga-pigain nyo po siya hanggang maging siyang parang katas na lang na lumalabas doon sa ating cloth. So, ako kasi mas gusto ko to kasi nakita ko na mas mapinong-pino, at saka mas mabilis. Diba? Kasi kapag, let's say, dudurugin mo siya using the sack, kapag binalot mo siya, pero mas matagal. So, ito, it will only take a few minutes. Tapos, since dalawang 18 liters or approximately 5 gallons yung isang balde, lalagyan po natin siya. So, 2 kutsara kasi 2 nga po yung gagawin ko. So, approximately yung isang kutsara, 1 tablespoon is like 20 grams of salt. Ayan, and then, tatakpan lang natin siya and i-process natin. Ayan, so blender lang natin siya hanggang madurog siya ng sobrang durog. Siyang parang ganito, parang foamy, which is I think mas madali kasi nga 1 minuto lang tapos na siya kaysa yung piga-pigain mo siya. Pero syempre okay lang din na piga-pigain mo siya doon sa tela. What's that? So this is approximately 5 gallons or 18 liters of water, and this is from the deep well. And then ito po, we can use this. Wala kasi tayo nung net. Pero ito yung mga medyas na pwede natin gamitin. So, hindi na po sila ginagamit for a long time and wala ng pair. But make sure na yung gagamitin nyo ay malinis. So, para walang ibang bacteria na present. Okay, and then we can just put pwedeng 2 handfuls of the leaf mold. So, lalagay lang tayo ng 2 na handful ng leaf mold natin. Mas maganda po kapag may net kasi mas madalis po siyang ilagay. Okay. Mali lang kasi yan. So, pwede na to. Hindi naman siya maselan sa kung gaano karami yung kailangan natin. So, ayan. So, ginagamitan po natin siya nito para yung mga particles dito ay hindi mapunta. At kapag in-spray po natin using the hose, ganyan, hindi po siya magbabara. Pero kung pandidilig lang naman po, using yung mga tabo, okay lang. So, yun. So, basically, i-add na natin yung ating ginawang pagkain ng mga bacteria. So, kalahati nito. Okay. And then, what we do is, i-massage natin to. Yan. So, make sure na ma-massage natin siya. Yan. Dito sa ating water.
Kung meron po kayong fine neck, it's better kasi mas mabilis po siyang mamassage dito sa ating water. Pero kung wala, para-paraan, gamit po kayo ng cloth or ito nga yung mga medyas. And then you just do this. And so after po nating i-massage, then we can tie it here. Tapos para lang siyang tsaa na nakasawsaw. And then ilalagay natin siya dito sa space na to kasi mainit dito. And pwede na po natin siyang takpan para hindi po siya pupuntahan ng mga insekto. So ayan, i-check natin siya after 12 hours. And then bibigyan ko po siya ng update kung ano yung mangyayari sa kanya after 12. Ito yung itsura nila after 12 hours. Yan, so ang dami-dami ng bubbles. So indication na yan, mayroong activity na nangyayari dito sa ating ginawang JMS. May bula-bula na. Yes. Yan, pag may mga air bubbles. Ito naman yung isa pa. Ay wow, mabilis na. Oo, 12 hours. So nilagay ko lang talaga siya dito kanina sa may mainit. Kasi nga, appropriate na ilagay mo siya kung saan mo siya i-apply. So, kung sa greenhouse mo siya i-apply, which is hindi siya na-expose sa sobrang araw, then doon mo din daw siya gawin. So, ayan. As you can see, ayan, nagbubble na siya after 12 hours. And tomorrow morning, gagamitin na natin siya. Ayan, successful po yung ating paggawa ng ating JMS, and ito na yung peak ng ating mga microorganisms and dapat gamitin na po natin sila. So, one part nito is i-dilute natin sa 20 parts ng water, and then yun nga po gagamitin natin sila dun sa ating existing na mga pananim. So, ididilig natin sila para ma-revitalize po yung ating lupa. Tapos, makakapag-provide po yung mga microorganisms ng mga iba't ibang nutrient para doon sa ating halaman. Ayan, dinilute po natin yung 1 part ng ating solution dito sa 20 parts ng tubig. And, ayan, we can use it na to water our garden. Ayan. So, ito po, pwede natin gamitin once every week. Or, kung let's say nag-soil prep po kayo, then pwede nyo po siyang gamitin every week for a span of 1 month. So, ibig pong sabihin, every week naglalagay kayo para ma-revitalize po yung lupa bago po kayo mag-transplant or magtanim ng inyong mga pananim. So, ayan po. Sobrang easy lang po ang paggawa ng JMS. Kung mayroon po kayong mga katanungan, huwag po kayong mag-atubiling mag-send sa akin ng message or mag-chat para po masagot ko or may guide ko po kayo doon sa mga simpleng paraan kung paano po natin talaga nagagawa yung very, like, tawag dito ay ultra cost effective na JMS or ito ang ginawa nating microbial solution. So thank you for watching, and I hope na nabigay ko yung information na kailangan nyo, and i-share nyo na lang din po yung video para makatulong din po sa ibang mga farmers or dun sa mga gardeners na katulad natin. Salamat!